Magandang hapon sa iyo, partner ADG, John. Magandang hapon din sa iyo, partner Ninya. Happy Monday. Happy Monday po sa iyo at sa lahat ng ating taga-subaybay. Oo, dahil Monday, Monday na Monday pa naman ngayon, ang dami nang nangyari at nangyayari. Tama. Unahin natin ikaw mismo. Yes. Oo, dahil dito sa ibinasura ng Court of Appeals, itong writ of amparo at writ of habeas data na isinampa laban sa iyo, ADG, hindi lang sa iyo, kundi sa AFP, PNP, sa NTF-ELCAC, nina Jonila Castro at Jed Tamano. Ano masasabi mo dito? Well, tama yan, partner. No? Ito, mainit-init pa. Hawak ko ngayon ang desisyon ng Court of Appeals kung saan ibinasura ng Court of Appeals yung petition na final for writ of amparo. At malaking vindication po ito sa amin, sa NTF-ELCAC bilang isang organisasyon and most especially sa akin kasi ginawa pa akong respondent dito sa kasong ito. So, unang-una, pasalamatan ko na lang. Yes, pasalamatan ko kasi ang... mismo pangalan mo yes. ay kasama dyan, ano? Tama. Sa mga kinasuhan nila. Tama, no? And napakaganda nitong decision na to, so I'd like to take this opportunity para pasalamatan ang 8th Division, the former Special 8th Division of the Court of Appeals and the Office of the Solicitor General na siyang tumayo sa amin bilang abogado sa kasong ito at naibasura nga po lahat ng petisyon na i-final ni Jed and Jonila laban sa NTF-ELCAC. Okay, can you give us, can we go back lang? Yes. No? Siyempre, matagal-tagal na rin to. Kailan to? Last year? Last year, yeah. yes. Can you refresh ang aming memories tungkol sa kasong ito? Matatandaan natin yung dalawang sinasabi ninyong, well, sumuko daw Yes. sa gobyerno. Yes. Well, so, meron kasing dalawang kabataan, itong si Jed Tamano and Jonila Castro, na ipirinisanta ng NTF-ELCAC sa isang press conference na nag-surrender sa ating pamahalaan. And during this press conference, binaliktad nila yung kanilang mga sarili. Despite the fact na meron sila mga affidavits na pinirmahan, binisita sila ng Commission on Human Rights, nandun yung People's Public Attorney's Office at mga magulang din nila ay pinapasyalan sila. Bigla na lang binaliktad ang ating pamahalaan at sinabing sila ay dinukot mismo ng Philippine Army. No? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals and babasahin ko ito. The petitioners failed to prove by substantial evidence that they are entitled to a writ of amparo. The petitioners miserably failed to prove the existence of an imminent or continuing threat to their life, liberty, and security. Kasi ang sinasabi nila, kaya kami nag-file ng kaso kasi may threat sa aming buhay. Ngunit kami mismo sa National Security Council, nakikita ko si Jed and Jonila nasa TV. Nagpapa-interview tungkol sa Manila Bay Reclamation, pumunta pa sa ibang bansa, pumunta pa ng Netherlands, kaya nakakagala sila. So, sabi ng Court of Appeals, how can there be a threat to their life, liberty, and security? And then, tungkol naman sa akin, sinampahan kami ng petition for habeas data. Kasi di umano, ilalabas ko daw ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila at yung impormasyon na ito is another threat to their life, liberty, security, and privacy. At sabi po ng Court of Appeals, the petitioner failed to prove the existence of the right to informational privacy. So maliwanag na never did we at NTF-ELCAC say anything to threaten their life, liberty, and security. Okay, at least natapos na to. Matagal-tagal rin itong nasa korte. Yes, partner, kasi nagkaroon ng hearing ang Court of Appeals. Parehong panig, nagpresenta ng mga witnesses. No? Ako mismo, Yes. I was a witness in the case. Ang daming abogado nila, may mga abogado rin kami. At inilabas ang katotohanan. So ako'y tuwan-tuwa na we were vindicated. Very clear ang desisyon ng Supreme Court na walang kinalaman ang pamahalaan or ang NTF-ELCAC sa alleged abduction nila. Walang tinasabing evidence of state participation. So yung sinasabi na merong kinalaman ng pamahalaan sa kanilang abduction or alleged forced disappearance, ito po ay kasinungalingan lamang. So ano na ang susunod niyong hakbang tungkol dito ngayong tatapos na yan? Yes, napakalaking partner sa akin, no? Personally, malaking relief ito sa akin. Yes. Ngayon, kailangan panagutan nila yung kanilang ginawa dahil lininlang nila yung taong bayan sa kanilang ginawa. So, given that nanalo kami sa kaso, kailangan sila naman ngayon ang humarap sa mga kasong kami naman ang nagsampa. So,
merong kaso for perjury and grave oral defamation laban sa kanila na ngayon ay dinidinig ng Regional Trial Court sa Bulacan at Okay. panagutan nila yon because kailangan din managot. There has to be accountability, of course. Okay, abangan namin kung ano magiging resulta ng Yes. mga kaso na yan. Ito naman, Yes. ibang usapin, ADG, may bago na namang insidente, no? Diyan sa Yes. Baho de Masinloc. Pero this time, isang air incident, no? Kung saan involved ang Air Force ng China at delikado ang kanilang ginawa. Dito sa ating Air Force din, ano? Na nandiyan sa lugar, Baho de in the Masinloc. skies, I would say, sa taas. Hindi na ito sa dagat. That's right. Partner, syempre, mariin natin itong kinukundina. Actually, kinalulungkot ng Pilipinas ito dahil katatapos lang nung matagumpay nating pakikipag-usap sa China doon sa resupply mission natin sa Ayungin. And umaasa tayo na bababa ng mga insidenteng kanito. Ngunit, kasawing palad, tumaas na naman ang tensyon dahil hindi na nangyayari sa dagat. Ngayon naman sa himpapawid naman, wala naman pong ginawa yung ating eroplano. We were just conducting a routine mission from Clark, yung ating Philippine Air Force plane na pumuntang Baho de Masinloc, in-intercept nitong dalawang fighter jets from the People's Liberation Army Air Force. Fighter jets to ha. Yung tayo, ano yung gamit natin? Yung atin ay N21, hindi ko lang So dala hindi yung... siya fighter jet yung atin? Hindi. Okay. Yung atin is used for transport, used for Okay. surveillance. Kumbaga, it's a non-combat aircraft. Okay. At yung galing sa China ay fighter jets, no? At nagkaroon ng interception, nagkaroon ng harassment, at nagpalabas pa ng flare laban sa ating eroplano. Okay. Hindi ba delikado tong flare, di ba, doon sa ating mga piloto? Yes, tama ka dyan, partner. Yung paggamit ng flare shows hostile intent. Of course, hindi naman pinaputukan yung ating mga eroplano, ngunit parang kung ano yung nangyayari sa dagat, na nagkakaroon ng water cannon, na nagkakaroon ng laser pointing, ay parang ginawa din nila sa himpapawid. And this is a serious escalation on the part of the People's Republic of China. So nananawagan po kami, no, sa National Security Council, sa National Task Force West Philippine Sea sa China, na tigilan na itong mga ganitong provocative actions against a routine mission by the Philippine Air Force. Kasi this undermines regional stability. At the same time, pinapababa din ito ang pagtingin ng international community sa People's Republic of China. So this mission is routine. Kumbaga, dati na natin ginagawa. Yes, kasi... Ano bang dinadala natin doon ngayon? Meron ba tayong re-resupply or something? Anong pakay nito? Wala, partner, kasi ang Baho de Masinloc, yung lagoon niyan, ay nandun yung Chinese Coast Guard at mga ibang Chinese maritime militia. So, it's technically under their quote-unquote occupation. Okay. So, tayo, lagi tayo nagpapadala doon ng mga Coast Guard at ng BIFAR para yung mga mangingisda natin makapangisda sa palibot ng shoal. So yung ginagawa nating aerial mission is to ensure na alam natin yung aware tayo sa mga nangyayari. At Parang dahil surveillance, ganyan. parang ganun lang Oo. kasi wala naman tayong Sierra Madre doon. Wala naman, Yung yes. ating mga fishermen ay nasusuplayan naman natin through maritime missions, through the BIFAR and the Coast Guard. So, yung ating Air Force was just there for a routine patrol mission. Medyo nakakabahala nga ito Sabi nyo nga parang nag-escalate. So ano kaya magiging epekto nito, ADG, dito sa napag-usapan, itong understanding between the Philippines and China? Well, sa tingin ko wala namang itong epekto dahil yung usapin with the People's Republic of China ay limitado lamang sa resupply sa Ayungin Shoal. Okay. Walang, yung ating tinatawag na preliminary understanding does not cover the other parts of the West Philippine Sea. So it's very specific, this understanding. Only covers the RORE missions That is in the correct. Sierra Madre. That is correct. Very specific lamang to the Okay. BRP So Sierra pwede Madre. pwede silang, ang lawak pa ng airspace and pati ng dagat natin. So kaya pala, kasi akala nila, ba't may understanding tayo? Bakit naman nila to ginawa? Yung pala yung understanding na yun ay para lang sa Sierra Madre That's right. incidents. Very clear po yung naging exchange of notes ng
DFA, with the Foreign Ministry of China na aprobado naman ng ating Pangulo, na limitado lang ito sa Ayungin. So, itong mga insidente sa Bahaw na Masinloc, concerns hindi kasama dun sa napag-usapan. Naku, baka isa na namang understanding or agreement ang kailangan gawin. Ilang kayang agreement ang kailangan pa natin gawin in the future para hindi na po sana maulit ang mga ganitong insidente. So maraming salamat sa mga update mo sa amin, ADG John. Thank you.